pagsamba, pagdakila sa ating Diyos na buhay at dakila sa lahat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Amen. Sige, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung pinakamagandang creation ng Lord. Amen. Today, as we celebrate yung 40 years ng ating Panginoon, pwede nating i-bless yung ating mga katabi. Yung ating mga... Yan, nasa left and right mo, pwede tayong magkaroon ng prayer to bless them. Sige, let's close our eyes and let's pray yung ating mga nasa kaliwa at kanan. Close your eyes and let's bless mo lang sila at pagpalain ng Lord yung kanilang pag-aaral, yung kanilang buhay. Come on, let's close our eyes and let's pray. Worthy of all our praises and worship. And so we thank you, Lord, this afternoon in this gathering. Thank you for your presence, Lord. Thank you for blessing us, Lord. And hayaan mo po also na kayo din po ay i-bless din po namin, Panginoon, your name. For your name is worthy to be praised. For you deserve all the glory, praises, and honor, O God. Lord, we thank you for each lives na nandito, Panginoon, sa lugar po na ito. Salamat po dahil pinagsasama-sama niyo po kami, Panginoong Diyos. And thank you that in this place, we can have, Lord, that moment of worship to you, our God. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. And as we close, Lord, itong prayer po na ito, may you continue to bless everyone, O God. Yung mga inilapit po namin sa inyo na mga panalangin, paghingi, Panginoong Diyos, alam po namin, kayo ang Diyos na nakikinig mula sa langit. At kayo po ang tutugon, Ama, sa lahat ng amin pong inilapit sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo po ang papuri, ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Come on. Mas malakas na palakpak sa Panginoon natin. Come on. Yung mas malakas pa na palakpak. Come on. Mas malakas na palakpak sa atin pong Panginoon. He deserves all the glory. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon
And just give Him the best clap of praise. Okay po, so bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. Masaya ako na nakasama kita. Okay. Sige, i-high five mo rin siya. I-high five mo rin siya bago kayo umupo. Okay. Ayan, so magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Sinong masaya? Nakatabi niya yung katabi niya. Okay, amen. Yan. Okay, alam niyo po, marami tayong to celebrate today. No? Hindi lang ito basta worship celebration. Ano? But we also celebrate yung goodness ng Lord, yung faithfulness ng Lord to our church. No? So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po, we are celebrating our 40 years, no? Anniversary ng ating church. Pwede ba minsan pa, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Yan. Amen. Okay, so we also welcome ang bawat isa po sa atin pong gawain pong pagsamba. So we welcome you to our sons and daughters worship. So meron po tayong ganitong gathering every Sunday, no? At this time 3 p.m. to 5 p.m. Ano po? And we welcome also sa atin pong may mga guest din po tayo ngayon. So we also welcome po kayo dito sa church ng TGCCM, and also yung ating pong mga first time. Meron ba tayong first time na ngayon lang nakarating sa church? First time, taas yung kamay, first time, first time. Ayan, so we welcome you po. So masaya po kami na makasama po namin kayo sa lugar po na ito. Again mga kapatid, minsan pa palakpakan po natin ng Lord. Ayan. So, siguro kapag tumingin tayo sa paligid natin, nagbasa tayo ng mga balita, nanood tayo ng mga news, makikita po natin yung mga trends ngayon. Makikita po natin yung mga challenges na hinaharap po ng mga tao. At totoo po na mahirap ang buhay kapag wala kay Kristo. No? Mahirap ang buhay pag wala kay Jesus. Amen ba? No? Kasi maraming bagay sa paligid natin, naririnig, nakikita, napapanood, na pwedeng mag-alis ng pag-asa sa ating puso. O di kaya maglagay ng bigat sa ating buhay. But we thank the Lord that we are here in this place. Ano? This is our meeting place with our God. This is our meeting place in His presence. No? Kaya sa ating pagsamba sa ating Panginoon, nakakatagpo natin siya. No? At dito natin nakikita, no, yung mga magandang inihahanda ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. So kanina nabanggit ko yung mga sitwasyon sa ating paligid, internationally and locally. No, alam nyo, isa dito yung US, Israel and Iran war. No, nagpapatuloy pa rin siya, and it is affecting a lot of people. Na it is also affecting yung inflation, yung gasoline, at pagtaas ng iba't ibang mga produkto. May mga territorial na disputes din between nations, most especially sa Asia. Now, ang dami po ng mga nag-aaway-away sa mga teritoryo nila. And then just last Monday, there was an earthquake happened in Mindanao. Sabi sa balita, it was 7.8 magnitude. And according to the report, there were 55 deaths and over 1,100 injuries. And there are over 1 billion pesos in total damages. Imagine. Meron din tayo ngayon na Senate leadership conflict.
Now, meron din tayo yung flood control issue that's still unresolved up to this time. Now, so maraming isyong kinakaharap ang bansa, hindi lang po ang bansa, pero buong mundo worldwide. Now, at sa mga pangyayari po na ito, siguro kapag naupo tayo at nag-isip tayo, baka sumagi sa ating isip, ano kaya ang sunod na mangyayari? O di kaya, ano kaya ang pag-asa natin? Sino kaya ang pag-asa natin? Saan kaya patutungo ang lahat ng ito? Ano kaya ang magiging pag-asa ng lahat ng tao? So mga kapatid, sa hapon na ito, I want to speak to you about this truth na kailangan po nating maintindihan. Each believers should understand that we are the Great Commission. Yan. Tayo yung Great Commission. Mamaya po, lalaliman po natin ng ito pong topic po natin. May mga Christians kasi, okay, pag sinabing Christians, they believe in the Lord Jesus Christ. Ang pagiging Christian ay hindi po isang religion. But being a Christian means you believe in the Lord Jesus Christ. Okay. And there are Christians, no, na ang tingin nila sa Great Commission, it's just a command to obey. Parang utos ng Diyos na kailangan ko lang sundin. That is true, but it is much more than that, mga kapatid. The Great Commission is not something that we do, but it is who we are. Kwento ko lang konti nung nagsimula ako sa Lord. Nakakilala ako sa Panginoon. I was grade 5 student. I was 11 years old that time. I was invited by my friend sa church. Okay, so doon po ako sa Batangas nagsimula. Bago po ako na-transfer dito nung 2004. Nag-start ako sa TGCM 2004. Pero nakakilala po ako sa Lord 2002. Merong kaibigan ko na nag-invite din po sa akin sa church. No? At nung ako po ay na-invite sa church, natuwa po ako kasi ganun pala kasaya sa loob ng church. And then, someone may nag-share po sa akin ng Word of God. May nag-share po sa akin ng message ng pag-ibig ng Lord para po sa akin. And that very moment of my life, no, nung narinig ko po yung patungkol sa mensahe ng pag-ibig ng Panginoon para po sa akin, that time changed my life forever. That moment when somebody came to me and shared the good news, shared the gospel of the Lord, that time when I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior, my life has changed forever. Mga kapatid, I couldn't imagine my life kung hindi ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko ma-imagine kung nasaan ako ngayon kung wala ako sa Lord. Na hindi ko alam kung nandito ba ako sa church ng TGCM kung hindi ako nakakilala sa Lord. But I thank the Lord. Kaya po ako napunta dito kasi yung kapatid ko po dito siya nag-church at sinama niya po ako dito. And praise the Lord, no? Sa pamamagitan po noon, nagpatuloy po and pinalago ng atin pong Panginoon. And salamat po sa kanyang mga ginagawa sa buhay po natin. So, niligtas ako ng Panginoon. Pero hindi po natatapos yun doon. Ikaw, niligtas ka ng Lord, but it does not end there. Hindi siya matatapos po doon. Oo, a-attend tayo ng church to gain knowledge or receive blessing, but He saved us, mga kapatid, para i-share natin sa iba yung kanyang pag-ibig. Whatever that we have received from the Lord, alam natin yung message ng love ng Lord sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Yun yung message ng love ng Lord sa atin. He gave His life for us, mga kapatid. Binigay niya yung kanyang buhay sa atin. So, nandito tayo sa loob ng church ngayon. No? Pero hindi ka nandito kasi, napadaan ka dyan, tapos pumasok ka na kaagad sa loob ng church. Meron ba dito yung walk-in ka sa church? Yung napansin mo lang dyan sa labas, ay parang may church, tapos pumasok ka na, tapos yun, nag-join ka na sa worship. Meron ba ditong ganon? Parang wala, So, marami po sa atin,
Kaya tayo ngayon nasa loob ng church. Kaya po tayo ngayon nandito because someone shared us the gospel. Ano yung gospel? Yung mensahe po ng kaligtasan ng atin pong Panginoong Hesus. Yung ginawa niya para po sa atin. Yung niligtas na tayo sa mga kasalanan. So mga kapatid, kaya tayo nandito ngayon kasi may mga nauna sa atin. No? May mga nauna sa atin na nag-share sa atin ng word ni Lord. Okay, so sa'yo ba may nag-share ba ng word of God bago ka napunta dito? Na, sino dito walang nag-share sa kanya ng word of God pero nandito siya ngayon? Meron ba? Oh, di ba wala? Pero kasi may nag-share kasi ng gospel sa akin, kaya ako nandito. And siguro kahit mamaya, no, after nitong worship natin, SND natin, siguro pwede mong pasalamatan yung tao na yan. Pero kung katabi mo siya, pwede mo siyang pasalamatan ngayon. Kuya, ate, salamat. Kasi shinare mo yung word ni Lord sa akin. Yan. Okay. Are you thankful to God because you are here today? How thankful are you na nandito ka ngayon? Sobra. Kung ma-describe natin, sobrang salamat, Panginoon. Kasi nandito ako ngayon. Okay. Because someone, mga kapatid, shared the gospel po sa atin. Alam niyo po, ang heartbeat ng Lord Jesus Christ, tayo. So, ang laman ng puso ni Lord, ikaw, ako, yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, ikaw ang laman ng puso ni Lord. Pero ang tanong ngayon, sino ang laman ng puso mo? O, di ba? Natawa kayo ng onte. No? Pero ito guys, ang katotohanan. Ito ang katotohanan, masasabi ko sa inyo. Ang laman ng puso ng Diyos, ikaw. His heart beats for you. Ikaw ang laman ng kanyang puso. And the mission of Jesus Christ was to came here on earth para yung laman ng puso niya mailigtas niya. And that is you. Ang laman ng puso niya, ikaw. So He came to earth from heaven, bumaba siya, para ano? Para iligtas ka. You are His mission. Ikaw ang mission ng Panginoong Hesus. So, itong Great Commission na ito, ibinaba ito sa atin. Okay? Ito po kasi ang dahilan talaga eh. No, kung bakit tayo naririto ngayon. No? Ito ang dahilan kung bakit ka nandito because someone shared you the gospel, someone shared you the good news. And because you are here now, na nakakilala ka rin sa Panginoon, di ba't maganda din na itong naranasan mo sa Kanya, isi-share mo rin sa iba. Pwede ba yun sa atin? Okay. Kasi you can only share what you have. Ang sabi nila, you cannot give what you do not have, but you can give what you have. So, kaya kong ibigay sa iba o kaya kong i-share sa iba yung bagay na meron ako. Kuya, wala nga ako, wala nga akong pera. Ngayon nga, nanghiram nga lang ako ng pamasahe, makapunta rito no? Sino dito yung walang-wala ka, pero nandito ka pa rin ngayon? Sino dito nilibre ng pamasahe? Okay, gusto kong sabihin sa inyo itong katotohanan na ito. Walang-wala ka man ngayon, pero may Kristo ka naman. Amen? Walang-wala ka man, pero may Kristo ka naman sa buhay mo, sa puso mo. So, kumpleto ka pa din, hindi ka kulang. Ano? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang, kumpleto ka. Yan, okay. Alright. So ituloy natin ito mga kapatid. Sabi doon sa Matthew chapter 28, though, nakalagay dito, sige unahin natin yan, verse 19 and 20. Yan. Sabi dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the very end of the age. So before we proceed mga kapatid, can we pray first? Lord, we thank you for your word. Salamat po sa inyong mga salita. Pagpalain mo po ito, maging maliwanag po ito sa amin, sa hapong ito. Matanggap po namin, Panginoon, ito ng maliwanag
at patuloy po dalhin niyo sa aming mga puso at patuloy dalhin kami sa pagbabago po, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, okay, sige, palakpakan natin ng Lord. Yan. So, ito yung Great Commission, ano? Yung verses, Matthew chapter 28, 19 to 20. So, go, therefore, and make disciples of all nations. So, ibig sabihin ng go, no? Inuutusan tayo na umalis tayo sa ating lugar at pupunta tayo sa isang lugar para ano? Go, therefore, and make disciples of all nations. Yan. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But it doesn't end there. Teaching them to observe all that I have commanded you. And what is the promise? I am with you always to the end of the age. Alam niyo po ba, itong Matthew chapter 28, 19 to 20 na ito yung mga huling bilin ng Panginoong Hesus bago po siya umakyat sa langit. Ang kausap niya po dito, mga alagad niya, mga followers niya, yung mga sumusunod po sa kanya. Okay? So before He went up to heaven, imagine, the Lord Jesus Christ, ito yung pinakahuling-huli niyang iniwang salita. Wow. Para bang ito yung pinakahuling bilin niya. So ang tanong ko, mahalaga kaya ang mga salitang ito sa Panginoong Hesus? Mahalaga ito sa Kanya. Bakit? Imagine, these were His last words bago siya umakyat. So this is His final instruction sa Kanyang mga alagad. Commanding them to teach His word. Saan? Sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga bansa. No? So ngayon, ang Great Commission, mga kapatid, it begins with Christ's authority. Bago po yung verse na yan, gusto ko lang balikan yung verse 18. Bago yung 19 kanina. Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. So yung Great Commission po, magagawa lang yung Great Commission because of the authority of Jesus Christ. Sabi po sa verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kasi nga 'di ba, nakuha ni Satanas yung authority sa tao because of sin. No, nahiwalay yung tao sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. But here Jesus Christ, nung bumalik siya dito sa daigdig na ito, nung namatay siya, kinlaim niya uli yung lahat ng authority sa daigdig na ito. So wala nang authority si Satan. Wala nang power and darkness sa buhay po natin. Kaya sabi sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. So before magbigay ng utos si Jesus sa verse 19, dineclare niya muna yung kanyang authority. So because Jesus is Lord, because Jesus holds all the authority, therefore now we can preach His word boldly. No? Ibig sabihin buong tapang. No, because Jesus is Lord, because He holds all the authority, we can pray confidently. Alam natin ang Diyos nakikinig sa atin. And if there will be any opposition sa atin, we can face yung mga opposition courageously. No? And then last, we can expect lives to be transformed. Inaasahan natin na ang Diyos, kaya niyang magbago kapag isinare natin ang kanyang mga salita. Ngayon mga kapatid, okay, sa ganang sarili natin, hindi natin kakayanin lahat ng yan. But because of Jesus' authority that is at work in you, sa kanyang mga inuutusan, sa kanyang binigyan ng command, to go therefore and make disciples, no? Hindi ka pinapaalis ng Lord na ikaw lang. Kasi dito sa verse, makikita natin, no? All authority on heaven and on earth has been given to me. So lahat ng authority, lahat ng power is now under Jesus Christ. Kaya ngayon, we can now freely go. We can freely and preach boldly. We can pray confidently. Kung may opposition man sa atin, we can face it courageously. Na meron ba dito na napagalitan ka dahil kaka-church mo? Meron ba dito napagalitan, kaka-worship mo? Meron bang ganon? So kung may mga opposition sa atin, kung may mga persecution sa atin mga kapatid, we can face it courageously because the authority of Jesus is at work in us mga kapatid. Okay, so wag mong iisipin sa sarili mo,
I'm not qualified. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya i-share ko si Lord sa iba, para ang hirap yata nun. Di kaya, I'm too young. No? O di kaya, I'm too old naman. No? O di kaya, Lord, wala pa akong alam. No? Parang ang hirap pa na i-share ko yung message mo sa mga tao. Pero alam niyo mga kapatid, ma-share mo siya as simple as this. Kung anong naranasan mo sa Lord, yun lang. Naranasan mo ba yung love ng Lord sa buhay mo? Yun lang. As simple as that, pwede mong i-share si Lord sa iba. Di ba? Ikaw ba may naranasan ka ba sa Panginoon? Sino dito naka-encounter na? Sino yung naka-attend na dito ng Encounter God Retreat, yung 3 days, taas yung kamay? Okay, so sige, marami-rami na rin, ano? Pero we believe yung iba din dito, no? Ini-encourage namin makasama kayo sa encounter, no? Yung encounter na yon, na ginamit yun ng Lord sa atin, sa akin personally, para mas maunawaan ko talaga yung love niya para sa akin. No? Pero sa atin naman, araw-araw, we experience God's love. We experience yung patuloy na paglilinis ng Lord sa ating mga kasalanan. Imagine, how did He pay the price 2,000 years ago para lang maligtas ka? Yun lang pwede mo nang i-share sa iba. No, so wag mong iisipin sa sarili mo, mahina ka, hindi ko kaya, I'm too young, I'm too old. No? Kasi kapag ganun yung declaration natin, para bang wala yung Jesus authority. Para bang hindi ang Lord ang nag-hold sa atin. Pero ang nag-hold sa atin, yung mga takot natin. Okay, so now, Jesus has that authority and it is at work in you. Kaya nga, ang question ngayon, it's not whether you are able. The question is whether Jesus has authority, and yes, He has authority. All authority has been given to Him. Nasa Kanya ng kamay ang lahat ng authority. Okay, so, hindi tayo matatakot. Pwede ba yan? Hindi ka matatakot i-share si Jesus sa ibang mga tao. Amen. No? Sa family mo. No? Baka kailangan lang nila para makakilala sila kay Jesus, may mag-share lang sa kanila patungkol kay Jesus. And sometimes, kuya, medyo natatakot po ako, medyo nahihiya po ako. No? But actually, no, may kasama ka. Yung Jesus authority, no, yun yung lakas natin. Yun yung nag-e-empower sa atin na kaya natin ito. No? And with hope in our hearts, dadalhin natin si Kristo sa iba. Amen? So sige, Great Commission is our identity. Ang Great Commission, this is who we are. No? Sabi nga doon sa Matthew chapter 28:19, babalikan ko lang uli, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So hindi sinabi ng Panginoong Diyos na go and gain popularity or go and collect members ng church. Hindi yun ang sinabi ni Lord. Pero ang sinabi niya, go and make disciples. He said, make disciples. Ang tanong, ano ba yung ibig sabihin ng word na disciple? Okay. Ang ibig sabihin po ng disciple, it is someone who follows Jesus, who becomes like Jesus and help others follow Jesus. So, ang tanong ko, are you a disciple? Amen. So, sino dito sumusunod kay Jesus sa life niya? Amen. Di ba? Kasi pag hindi ka... Okay, sige, palakpakan natin ng Lord. Kasi alam nyo, pag hindi ka sumunod kay Jesus, mapapahamak ka eh. Pag hindi ka sumunod kay Jesus, mapapasama ka. No? So lahat tayo, na-sharean tayo ng Word of God. And then ang sabi dito, no, may intention na gawin tayong isang disciple. Pero ang tanong, ano ba ang disciple? Ang ibig sabihin ng disciple, sumusunod kay Jesus Christ. No? He becomes like Jesus and help others to follow Jesus. So tutulong ba tayo sa iba para sila rin makakilala kay Lord? Na, sino dito nag-invite ngayong hapon? Yan, so palakpakan natin yung mga nag-invite sa atin. Amen, yan. Kasi alam nyo guys, kung walang nag-invite sa inyo, baka ngayon wala kayo rito. At yung iba sa inyo, maraming beses kayong in-invite, pero hindi pa kayo agad sumama. Meron ba dito ganito? Yung ilang beses ka nang in-invite, pero hindi ka agad sumama. Yan. Pero ngayon, nung in-invite na siya, nakasama na siya ngayon. Amen. Na?
Di ba? Kaya yung mga nag-i-invite, no, pwede ko kayong tawagin ng mga bayani eh. No? Sino dito yung mga bayani? Yung mga nag-i-invite, ano? So sige, so bawat isa sa atin dito, okay. So, salamat sa Panginoon. No? Kaya ka nandito because someone invited you. Okay, so, every believer is called to be a disciple, kapatid, and to make disciples. Sa 2 Corinthians 5 verse 20, tingnan natin to. Sabi dito, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Notice, no, yung sinabi ni Paul, we. Hindi sinabi na ang maging ambassador lang ni Kristo ay yung mga pastor, yung mga missionaries, o yung mga leaders lang natin. Pero every believer is an ambassador of Christ. Ano ba ibig sabihin ng salitang ambassador? Kumare, ambassador of the Philippines to US. So yung ambassador ng Pilipinas sa US, ang i-represent niya yung Philippines, yung Pilipinas. Okay, to be an ambassador is to represent Christ. Okay? So imagine, at ang sabi, we are therefore Christ ambassador. So yung katabi mo, ambassador yan. Sabi mo sa kanya, ambassador ka. Sasabihin mo, ordinaryong tao lang ako, kuya. No? Hindi pa nga ako makapasa sa math na subject eh. Hirap na hirap pa nga ako sa math. Sinong nahihirapan sa math? Oh, madami, ano? No, pero hindi natin lalagyan ng title or para bang pagtingin ng ating sarili doon sa mga kahinaan natin. Kasi ang sinasabi ng Bible sa atin, we are what? Christ. Ambassadors, pambihira. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, ambassador yan. It means if you are a student, you represent Jesus in your campus. Tama ba? Okay. Kaya nagpapakabait. Sino nang mabait? Taas ang kamay. Very good. Mababait sila. Di ba? Bakit nagpapakabait? Kasi nire-represent ko si Jesus sa sa campus ko. Okay? Okay. Next, sa work mo, nire-represent mo si Kristo. No? Kaya nag-iingat ka rin ng buhay mo. Di ba? Yung pakikitungo mo sa iba. At home, sa bahay nyo, you represent si Christ. Di ba? Kapag may hugasing plato, hindi ka naaantayin na utusan ka ng nanay mo. Pero ano yung ginagawa mo? Nagkukusa. Sinong nagkukusa na dito? Taas ang kamay. Very good. Yan. Di ba? Kasi kung yung paghuhugas pala ng plato, nahihirapan ka na. Parang ang hirap naman nga nun, ano? Okay. So, you represent Christ there. Okay. Sa bahay nyo, nire-represent mo si Christ. In your community, sa komunidad mo, sa subdivision kung saan ka nakatira, sa compound kung saan kayo nakatira, nire-represent mo din doon si Jesus Christ. So mga kapatid, wherever we go, we represent Christ. Ibig sabihin, we must live the message of Jesus to the world. No? So yung love ng Lord na binigay po sa atin, no, ipapadama din natin yung love na yan sa iba. Okay po? Again ha, yung love ni Lord ang ipapadama sa iba. Pwede ba yan? Yung love na nanggaling sa Kanya. No, kaya nga pagka sa school mo, no, pag may nakikita kang classmate mo na parang nahihirapan siya, parang problematic siya, parang worried siya, parang depressed siya, parang may anxiety siya, pwede mo siya i-invite kay Lord. Amen? Kaya may pag-asa ang buhay natin. Mga kabataan, ano? Kapag nafe-feel nyo, parang nakaka-depress yung mga sitwasyon. Ito ha. Kapag nararamdaman nyo, nakaka-depress ang mga sitwasyon, mga kapatid ko, may pag-asa tayo. Yun ay si Kristo. Amen. At yung pag-asa na yan, mga kapatid, yung pag-asa natin na yan, yan ang dadalhin natin sa iba para sila din magkaroon din ng hope sa buhay po nila. Okay? So i-ask mo yung sarili mo ngayon, do people see Christ in you? Nakikita kaya ni Kristo? Nakikita kaya si Kristo sa buhay mo?
Yung pananalita ko kaya, nare-reflect kaya nito si Jesus? Yung lifestyle ko kaya, does it point people to Jesus? Yung tipong ikaw sa barkada mo, ikaw yung good influencer, hindi ikaw bad influence. Amen. Sino dito good influence sa barkada niya, sa tropa niya? Amen. Yan. Di ba? Alam niyo kung anong patunay na good influence ka? Alam niyo kung anong patunay na good influence ka? Kasi nandito ka, kasama mo yung mga tropa mo. Kasama mo yung mga kaibigan mo sa Lord. Di ba? Okay. Alright. So, yung lifestyle natin, mga kapatid, ano? Lalo na sa mga young people, di ba? Sa mga young people natin dito, no? Yung lifestyle natin, ibig sabihin yung ginagawa natin, yung buhay natin araw-araw, it must point people, kanino? Kay Jesus. And number 3, ang Great Commission is for all nations, para sa lahat ito. Para sa lahat ng tao ang Great Commission, sabi ng Matthew chapter 28 verse 19, make disciples of all nations. So makikita po natin dito na the heart of God was always or has always been para kanino? For nations. Ang heart ng Lord Jesus Christ para magligtas kanino? Para sa lahat ng tao. Ganon ang laman ng puso ng Diyos. And imagine, ikaw yon. Laman ka ng puso ng Lord. Ang reason kung bakit ka nandito, because someone did the Great Commission. Someone shared the good news sa atin, mga kapatid. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mga kapatid, dito na patunayan na ang laman ng puso ng Diyos ay pag-ibig niya para sa atin. Kasi sa sobrang pag-ibig niya para sa iyo, imagine, for God so loved the world, sa sobrang pagmamahal niya para sa iyo, sa sobrang pagmamahal ng ating amang Diyos sa langit, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa iyo. Imagine, nang hinayang ba ang ating amang Diyos na ibigay ang kanyang anak na si Jesus para maligtas para sa atin? Nang hinayang ba siya? Hindi eh. Kasi sa sobrang pag-ibig niya para sa iyo, sa sobrang pag-ibig niya para sa iyo, naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Kaya kung wala nagmamahal sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Okay. Ang love, hindi yan label kapag may gusto yung isang tao sa iyo. Hindi yon. Pero ang love, it is because God loves you. No, ang Diyos nung nakita ka, no, tumibok agad yung puso niya. Wow. Na-in love si Lord agad sa'yo. At hindi niya ma-contain sa heart niya yung love niya. Imagine, iniwan niya yung langit, bumaba sa lupa, para akuin yung kasalanan natin at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tingnan natin tong verse na to. For God so loved the world. Ganon kalaki ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. 2,000 years ago, He died on the cross. 2,000 taon na ang nakakaraan. No, pero yung pag-ibig na yon, buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon. Amen. Naniniwala ba kayo hanggang ngayon, mahal kayo ng Panginoon? Paano kung nagkamali ka, mahal ka pa rin kaya ng Panginoon? Paano kung nagkasala ka, mahal ka pa rin kaya ng Panginoon? Mahal ka pa rin ng Panginoon at hindi magbabago yon. Okay? So, for God so loved the world. Wala mang nagmamahal sa iyo, pero mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Kasi di ba minsan tayo, naghahanap tayo ng atensyon ng iba para lang maramdaman natin na mahal nila tayo. We ask for attention. No? Pero yung Lord, nandyan lang siya sa tabi mo eh. Ang nais lang lagi ng Lord, yung lalapit ka lang sa Kanya, yung babalik ka lang sa Kanya. Kaya lang minsan iba yung binabalikan mo eh. Sino ditong bumalik na kay Lord? Okay, so dahil nakabalik ka na kay Lord, hindi mo na babalikan yung dati mo. Amen. Ito ha, yung ex mo, hindi mo na babalikan yun. Mga kapatid, wait a minute. Okay, ang tinutukoy ko dito, ex-life. Pwede ba yun?
Yung ex-life mo, hindi mo nababalikan. Amen. Bakit? Nakanino ka na ngayon? Sino na nakatagpo mo ngayon sa buhay mo? Si Lord na. Okay? Nakabalik ka na kay Lord Jesus. Amen. Kaya wag mo nang babalikan yung dati mo. Yung ex mo, wag mo nang babalikan. Okay? I mean, yung ex-life mo, wag mo nang babalikan. Okay? Kasi ngayon, nakabalik ka na kanino? Na kay Lord ka na. Doon sa talagang totoong mahal ka. Yun. Di ba? Ang sarap, di ba, marinig nun? Yung totoong mahal ako. Kasi minsan ang tao, pag nagsalitang mahal kita, hindi mo alam kung totoo talaga. Hindi mo alam kung biro lang. Pero si Jesus, totoong mahal ka niya talaga. Okay ba yun? Ngayon, para huwag ka na lang umasa, no, sa pagmamahal ng iba, umasa ka na lang sa pagmamahal ng Panginoon. Doon ka na lang aasa. Amen? Okay, aasa ka lang sa pag-ibig na galing sa Panginoon. Okay? Di ba? Kasi kahit anong, imagine, kahit anong dumi ko ng buhay ko, kahit anong kasalanan ginawa ko, kahit nasaktan ko na siya sa buhay ko, and yet minahal niya pa rin ako. For God so loved the world, that He gave His one and only Son. Kaya lang may gagawin tayo sa part natin, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam nyo, dahil mahal ka ni Lord, ang gusto niya, makasama ka niya sa langit. So gusto niyo na bang pumunta sa langit? Ngayon na, gusto niyo? Hindi pa. Okay. Okay. Pero alam nyo, yan yung isang promise ng Lord. When you believe Him, when you entrust your faith in Him, you know what He will do in your life? He will give you eternal life. And forever and ever and ever, makakasama natin si Lord saan? Sa langit. Wala nang sakit, wala nang hirap ng buhay, wala nang depression, wala nang kabigatan, wala nang kasalanan. Amen? So, mga kapatid ko, ang kailangan mo lang gawin is believe and have faith. So, do you believe in Jesus? Sino dito na nanampalataya na sa Panginoong Yesus? Okay, so palakpakan natin ng Lord. So, mga kapatid, ang nais ng Diyos, maligtas ang lahat. Every tribe, every language, every people, every nation, to come to know Him. Yung bumalik sa Panginoon, yun ang gusto niya. Makakilala sa Kanya yung mga tao. No? At nakikita ng Lord Jesus Christ, no, na kailangan din kasi makita natin yung pwede kang mapahamak kapag hindi ka nanampalataya sa Kanya. Naintindihan niyo po? Pwede kang mapahamak doon sa hell. Mga kapatid, hell is real. Kung ang langit ay totoo, ang impyerno ay totoo din. At nakakalungkot mang sabihin na, na ang hindi sumampalataya sa Kanya, mapapahamak doon sa impyerno. Ang hindi manampalataya sa Kanya, ang hindi tumanggap sa Kanya, ang hindi magsisi ng kanyang kasalanan, mapapahamak doon sa impyerno. At hindi nais yun ng Diyos para sa atin. Ang nais na para sa atin, iligtas tayo, pero may bahagi tayo, may response tayo na gagawin. And our response must believe and have faith in the Lord Jesus Christ. Amen? So, sino dito na nanampalataya na sa Kanya? Okay, so makakasama natin siya doon sa buhay na walang hanggan. So, kaya, ang nais ng Lord, everyone, your family, your friends, your workmate, yung mga kasama mo sa communities nyo, yung mga tropa mo, barkada mo, kalasi mo, lahat ng yan, ang nais ng Lord, makasama niya doon sa langit. So, sa Revelation 7 verse 9, a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language. Sabi po dito, a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language. Actually, pwede nyo itong i-picture na ito yung picture sa langit na people are worshiping the Lord kasi nakabalik ang tao sa Panginoon. A great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Now, we can relate to this verse, mga kapatid. This is the picture of what's gonna happen in heaven, that people comes back to God and they are worshiping the Lord Jesus Christ. At kasama tayo doon, mga kapatid. Amen?
So, kung dito ang sarap-sarap ng mag-worship sa Lord, di ba? What more pa dun sa langit? No? So, kung dito ang sarap-sarap na sa pakiramdam natin na makasamba sa Panginoon, mas lalo sa langit, mga kapatid. Kaya nga, ano ngayon ang application natin dyan? We must pray for souls. Yung mga kaibigan natin, yung mga kapamilya po natin, we must pray for them. No? Yung mga workmates natin, no? Yung mga kalaro mo sa sa online games, dapat ba silang ipag-pray? Dapat sila ipag-pray. We must reach yung mga community, no? Na i-carry natin sa heart natin yung love ni Lord for the lost. No? Yung lost, yung mga nawawala pa sa Panginoon, yung hindi pa nila nakikilala ang Panginoong Hesus. So again, the Great Commission is for all nations. It means it's for all people. Ang lahat ng tao, ang plano ng Diyos, i-redeem sila at magkaroon sila ng kaligtasan. Ano? Okay, 4. The Great Commission, it requires our obedience, mga kapatid. Doon mismo sa Great Commission na verses, itinuro mismo doon na teaching them to obey everything I have commanded you. So ang sino mang tatanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan siyang ma-disciple. Pero paano siya di-disciple? Tuturuan siya na obey. Sumunod kanino? Kay Jesus. Saan? Sa lahat ng kanyang utos. So, kaya tayo may mga cell group. Kaya may mga kuya, mga ate na nagtuturo sa atin. Kasi it's part of our discipleship. No? Na tayo ay lumago, no? Matuto sa ating pagkaunawa. Saan? Sa kanyang mga utos at para tayo ay makasunod. So it requires our obedience. Okay. So hindi na nanais ng Lord na makakilala ka lang sa Kanya tapos after na tapos na. Ang gusto ng Lord, pag kumilala ka sa Kanya, ma-disciple ka at magpatuloy ka sa Kanya at lumago ka sa Kanya at maturuan ka niya. At sa gayon, mapagpapala niya ang buhay mo. So pinagpala ba kayo ng Lord? Pinagpala ba kayo ng Lord? So lahat kayo pinagpala ng Panginoong Diyos dito. No? Kaya nga, salamat merong mga ate, mga kuya, mga cell leaders natin na talagang nagtsatsaga na tayo ay alagaan, turuan. Okay? So ikaw naman, ano yung magagawa mo? If you can share Jesus Christ, let's share Him sa iba. Na if you can invite your friends sa church, i-invite natin sila, kapatid. So, true discipleship is transformation. Kapag dinidisciple tayo, ang result nun dapat sa buhay natin, natatransform yung buhay po natin. That's why true discipleship is transformation. Imagine before, hindi ka pa nakakakilala kay Lord. Pero ngayon nakakakilala ka na kay Lord. At ngayon, no, salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, nakakasunod tayo sa kanyang mga ipinag-uutos sa kanya. So ang discipleship, it is helping people to know Jesus, to follow Jesus, to obey Jesus, and become like Jesus. Ang goal is Christ-likeness. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha na ba ni Kristo yan? Kaya pagkaganda-ganda, pagka-pogi-pogi niyang katabi mo. Okay. So yung pogi ay presence of God inside. Di ba? So yung presence of God nandyan sa loob mo. No? Paano naman yung beautiful? Na yung mga magaganda. Of course, andyan din ang presence of God sa iyong loob. Okay? So sige. So kaya ang goal ng Great Commission, mga kapatid, is Christ-likeness. Ito, sabi sa James 1 verse 22. Kung Christ-likeness ang goal, kasi kanina teaching them to obey everything I have commanded you. So syempre ang ituturo sa atin mga salita ng Lord. So kaya kailangan nating ma-learn. No, tinuturuan tayo para matutunan natin yung kanyang mga salita. At ang sabi rito sa James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So kapag pala dinidisciple ka, yung salita ng Diyos na narinig mo, hindi mo lang dapat narinig yon. Dapat, ina-apply mo sa iyong buhay. Amen? So yung bawat salita ng Diyos na tinuturo sa atin, no, maganda na mai-apply natin sa ating mga buhay. Kaya lang, kuya, nahihirapan ako. Now, I want to encourage you, merong biyaya ang Diyos sa atin.
No? Para tayo makasunod sa Kanya. Okay? So, yung itinuturo sa atin na Word of God, no, hindi lang siya na siya marinig lang natin, pero i-apply po natin sa atin pong mga buhay. Nakikinig ka? Oo. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Minsan kasi, kinilig ka, hindi ka nakinig. Nung kinilig ka lang, hindi ka na nakinig. No? Hindi ka na nakinig kay Lord. Hindi ka na nakinig kay sa leader mo. No? Parang nabarahan na agad yung isip mo. Okay? Pero salamat, no? Sino dito yung kinilig kay Lord tapos sumunod kay Lord? Amen. Yan, amen. So that's the goal of Great Commission, discipleship, no? 'Di ba? Nakakakilig ang pag-ibig ng Lord. Kinikilig ba kayo sa pag-ibig ng Lord? Sa Kanya, kinikilig din kayo? Hindi. Okay. Okay. Kay Lord kinikilig ka. Imagine, kasi totoo yung sinabi niya, for God so loved the world. Totoong mahal ka niya. Ang tao, hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan talaga yung pag-ibig niya para sa'yo. Pero yung Panginoon, pag sinabi niyang mahal ka niya, totoong mahal ka niya. Kasi alam niyo minsan, may mga pagkakataon, nadadaya kasi tayo eh. Sa halip kasi na makinig ka kay Lord, kanino ka nakikinig? Sa iba. O sa puso mo, sa sarili mo. Okay, kaya nga sabi, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So ang Great Commission, tuturuan tayong sumunod. Saan? Sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. So hindi ka lang dapat hearer, pero ikaw ay doer ng Word of God. So, tanong mo sa sarili mo ngayon, am I obeying what Jesus has already commanded? Am I helping others to grow in Christ? At sa mga cell leaders naman dito, am I intentionally discipling someone? Yung ginagawa ko ba talaga na mag-disciple? Ginagawa ko ba talaga ito dahil mahal ko ang Panginoon? So the Great Commission is empowered by His presence. Okay. So kanina, Kuya, medyo nahihirapan pa ako mag-share kasi natatakot po ako. Now, I want you to know that the Great Commission is empowered by His presence. Presence ng Lord. Presence ng Kanyang Espiritu. Sa verse 20, sabi doon, and surely, I am with you always to the very end of the age. So, sino raw sasama sa atin mga kapatid? Sino raw? Si Jesus. Sasamahan niya tayo hanggang kailan? Hanggang dulo. So, yung Spirit niya, sasamahan niya tayo. And this is one of the great promises mga kapatid sa Scripture. Na kahit anong mangyari, sasamahan ka ng Panginoon. Kapag sinend ka ni Lord, hindi ka mag-isa. You are not alone. He goes with us. So when we share the gospel, He is with us. When we disciple people, He is with us. When we face rejection, He is still with us. When we feel weak in ourselves, He is with us. Kasama mo siya. No? Sa lahat ng sitwasyon, panahon, at pagkakataon, kasama mo siya. So itong Great Commission na ito, gagawin yung Great Commission na kasama si Lord, hindi ka mag-iisa. Sa bahay nyo, kung ikaw lang yung Christian, nakakakilala kay Lord, huwag kang mag-alala. Kasama mo si Lord. Okay ba yan? Kasama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. So it is through the Holy Spirit na nagagamit niya po yung buhay natin to become His witnesses. Alam nyo, itong mission na to, it will be impossible without the Holy Spirit. But through the Holy Spirit, ordinary people become powerful witnesses at tagapagdala po ng salita ng Panginoon. Now, if you want God to use you, mabilis lang po ito na. If you want God to use you, number one, if you really want God to use you, number one, surrender your life to Him. Surrender daily. Alam niyo po, ang pag-surrender sa Lord, hindi ito natatapos kapag na-surrender lang ako ngayon. Ang pagsuko ng buhay sa Panginoon, araw-araw mong gagawin yan sa Kanya. Araw-araw na pagsuko, meaning pag-submit mo sa Kanya. Na kung ano ang gusto niya sa buhay mo, yun ang gagawin mo at susundin mo sa iyong buhay. Bagamat minsan mahirap, pero kailangan mag-surrender mga kapatid. Because God cannot use a life that is not surrendered to Him. Number two, spend time in the Word and prayer. Yung devotional natin araw-araw, gawin po natin. Yung prayer po natin araw-araw, gawin po natin. Sino nagpipray araw-araw? Taas yung kamay. Gaano katagal tayo nagpipray?
1 minute? 10 minutes? 15 minutes? Okay, so spend time. Pag sinabing spend time, bibigyan mo talaga ng oras at panahon. Kaya lang maraming kaabalahan. But despite of, no, bibigyan pa rin ng atin ng oras yung totoong mahalaga sa atin. Yung ating pong prayer. Number 3, make yourself available. My question to you now, are you available? Are you available para kay Jesus? Sinong available para kay Jesus? Taas yung kamay, taas yung kamay. Pipicturean ko lang, saglit. Okay lang. Joke lang po. Okay, make yourself available. Kasi hindi makakagamit ang Lord ng tao na hindi available para sa Kanya. Now, so, we will make ourselves available for Him. Alam niyo mga kapatid, I will end on here mga kapatid. Mga kapatid, life, this is the reality of life. Life is short and eternity is too long. Maliit lang ang buhay. If I could live like 50, 60, 70, 80, 90, 100, napakaliit lamang ng buhay mga kapatid. Pero yung eternity is too long. Bakit too long ang eternity? Because mga kapatid, eternity is forever. Yung life natin dito sa daigdig na to, maliit lang to. Maliit lang na panahon ito sa daigdig na ito, mga kapatid. Napakaliit lang po ng buhay po natin sa mundong ito. But eternity is too long. Eternity is forever. Kung sa buong buhay mo, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, kawawa ka naman. And since life is short, all the more, mga kapatid, ito yung time, kailangan maibahagi natin si Kristo sa mga tao. Madala natin si Christ sa mga tao. Why? Because life is short. We never know. And may mga tao po kasi, they don't prepare for their death. Hindi nila pinaghahandaan ng kanilang kamatayan, that they are so focused and so busy with doing yung mga concerns nila in their lives, yung trabaho, yung pag-aaral. I'm not saying that those are, hindi ko sinasabing masama po yung mga bagay po na yon. I'm not saying that. Pero alam nyo, maliit lang ang buhay. Ang bilis ng oras. Napapansin nyo ba yon? Parang ngayon, Sunday, agad-agad, maya-maya, agad-agad, Friday na, Sunday na uli. Ang bilis mga kapatid ng panahon. At sa bilis ng panahon po na ito, sasabayan natin yung panahon mga kapatid. Napakahirap to suffer eternity. Dahil lang hindi ka nakakilala sa Panginoong Yesus all your life. And you know what? Outside, there are a lot of people, mga kapatid, na mapagkailangan. There's a lot of people who are needy. No? Maraming mapagkailangan, but bukod dun sa kailangan nilang material sa buhay nila o kung ano mang pangangailangan nila, more than that, mga kapatid, alam niyo kung anong pinakakailangan ng tao? Maligtas siya. Maligtas siya. Kawawa ang isang tao kapag namatay siya na hindi siya nakakakilala sa Panginoon. Because the truth is, magsasuffer siya ng destruction doon sa eternity. So yung sin, curse yan. But Christ is the cure. Do you believe si Jesus yung pag-asa natin? Do you believe na si Jesus yung gamot sa lahat ng sakit at karamdaman ng mga tao? We believe that. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Ninanais ba ng Lord na may taong mapahamak? Meron bang ninanais ang Lord na mapunta sa impyerno? Wala. Ang nais ng Lord, makakilala siya sa Kanya. He is so patient with you. Imagine guys, hindi siya nag-give up sa'yo. Hindi nag-give up si Lord sa buhay mo. That up to this moment of your life, this moment of time of your life,
nandito ka sa loob ng church, I believe marami sa atin nakakilala na talaga sa Panginoon. Na narinig na natin yung ginawa niya para sa atin. And it's so good to think of, hindi ako iniwanan ni Lord. Hindi ako ginive up ni Lord. Hindi ako tinigilan ni Lord hanggat hindi ako makabalik sa Kanya. Kaya ka nandito kasi merong Lord na hindi nag-give up para sa'yo. At kahit kailan si Lord hindi siya mag-give up para sa'yo. He loves you. He does not want anyone to perish. But He wants everyone to come to repentance. Yun lang, kapatid. Pagsisihan lang yung kasalanan at bumalik sa Panginoon. Pero minsan, may nagsasabi, Kuya, ba't ganon? Ang hirap lumapit. Ba't ganon? Ang hirap bumalik. Pero nandito ang Panginoon, sinasabi niya sa atin, balik ka lang. O pwede naman nandito ka sa loob ng church, pero malayo ka sa Panginoon. God is telling you, just come near. Lumapit ka lang. He wants everyone to come to repentance. God wants to save people. All people, mga kapatid. That's why we are the Great Commission. And we must carry that heart of God in our lives. Yung love niya sa mga tao para sila maligtas. This week, kasi bumalik na yung karamihan sa school, nakwento lang sa akin dito ng isa ko sa tribe member. Habang nandun siya I think nasa labas sila ng room nila, and they were just having like, nag-a-attendance yata sila that time. And then while waiting para lahat makapag-attendance, siguro nandun lang siya sa gilid. Tapos grade 12 student siya. And then, nakita niya, merong isang estudyante na nandoon, malapit din sa kanilang lugar, sa loob ng room nila. And maaring naninibago kasi grade 11 student pa lang yon, yung isang estudyante. So itong katribe ko na ito, kasama ko sa tribe, what he did was, lumapit siya doon sa lalaki, doon sa grade 11 student. So, kinausap niya, kinumusta niya. Kasi, nag-iisip siya siguro bakit, parang, it's either may hinahanap or parang may kailangan siya. So, nilapitan niya. Kinumusta niya. And then may mga iba pang pag-uusap. And then, hanggang sa dumating sa isang time na parang, napasabi yung grade 11 student na parang yung scene niya, yun yung dahilan ko bakit di siya makalapit kay Lord. And you know what? Yung opportunity po na yun, ginamit siya ng isang katribe ko to opportunity para i-share ang word sa kanya. Nagsimula siya, i-share yung love ng Lord para sa kanya. Alam niyo po yung grade 11 student, nakakilala po siya sa Panginoon, tumanggap po siya sa Panginoon. No? So, ang ibig sabihin nito, kahit nasaan po tayo, God can use us. There's always an opportunity outside. Maaring yung classmate mo, nahihirapan na sa buhay, maaring yung sa family nyo, and just needing someone to share the love of God sa kanya. No? And ikaw, na nandyan, if you say yourself available to Him, God can use you sa iba po mga tao. Meron pa pong isa, kapatid, saglit lang na gusto kong ipakita yung picture po na ito. Ito yung kunento ko sa inyo na na-share ng Word of God. So ginamit niya yung opportunity para ma-share po yung Word of God. Palakpakan natin ang Lord. May isa pa po akong kwento, sa isang lugar po doon sa Panapaan, nagtuturo din po ako ng Word of God doon. Mga bago, conquest. And then, do yung iba, baka alam na ito, kasi may napagkwentuhan na rin ako. Pero gusto ko lang i-share sa atin, mga kapatid.
meron akong grupo na hinahandle, and then meron silang isang kaibigan din na ini-invite din nila sumama doon sa cell group namin. Kaya lang, actually yan yun. Ito pong feature na to. Pero sige, mamaya. Mamaya na lang. Okay. Habang dumadaan siya, ini-invite namin siya na sumama, pero lagi siyang nag-reject. Na ayaw niyang sumama. Na may mga dahilan siya. So okay lang, sige. Pero alam niyo nung time na yun, nag-start ako to pray for him. No? Pinagpipray ko na siya. And then, last year pa to 2025, yon. And then, siguro May pa yon last year. And then, just this January, itong taon po na ito, imagine sa tagal po nung panahon na May to December, madalas po dumadaan lang po talaga siya doon. No, hindi niya, pinapansin naman, pero laging nire-reject. No, ayaw niya. No. And then, one time, no, nung way back January po, one of our cell group there, so nagtuturo po ako, and then dumaan siya. Tapos ito na naman, sinabihan namin siya, sige, sama ka. Kasi pati yung mga friends niya po, ini-invite din siya, ini-encourage din siya sa mama. So sama ka, kaya lang sabi niya, nung time po na yun, may sinabi pa nga siya, sabi niya, uwi lang ako saglit ng bahay. Pero sa loob-loob ko, babalik pa kaya siya. No? And then, siguro after 5 minutes, bumalik po siya. Tapos nakiupo lang po doon sa amin, sa grupo po namin habang ako nag-share ako ng Word of God. And then nakikinig siya. No? Hanggang sa dumating po ako sa point na shinare ko po sa kanya yung salvation, nagpinatanggap ko po siya sa Panginoon. At yung tao po na ito, tumanggap po siya sa Panginoon. Yung taong ayaw, no? Yung taong laging nagre-reject, pero there was a moment in his life na minove ng Lord yung heart niya para makinig at lumapit. Alam niyo, pagkatapos namin nung cell group na yon, after that, paalis na po ako noon, hinabol niya ako. So habang papunta po ako sa aking sasakyan para makauwi, hinabol niya po ako doon. And then, hinabol niya ako, tapos sabi niya, Kuya, wait, pwede ba kitang kausapin? May sasabihin lang po ako. And then, paglapit niya sa akin, sabi ko, sige, okay lang. Kwento mo kung anong problema. Then sabi niya, nung time umiiyak na siya, yung luha, nakikita kong bumababa sa kanya. Nagsabi siya, Kuya, alam mo ba, iniwan po ako ng tatay ko nung bata pa po ako. At ang bigat-bigat po nun sa damdamin ko. Ang bigat-bigat po nun sa puso ko. For, I think, sabihin na natin mga 10 years, dinala niya yun sa dibdib niya. Dinala niya yung bigat na yun ng pag-iwan sa kanya. Pero alam niyo po, that time, sabi niya, pero alam mo Kuya, ngayon po, napatawad ko na po siya. Napatawad niya na yung tatay niya na iniwan siya. At hindi lang yun natatapos doon. Alam niyo, sabi niya, Kuya, ako din gusto ko rin humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko, bakit? Kasi Kuya, nagtanim ako ng galit sa kanya. That moment, we pray together. At so, nung time po na yun, nakalaya siya. Doon sa bigat, nararamdaman niya. So, purihin po ang Panginoon. So, bakit ko yun sinasabi sa inyo? May mga tao sa paligid po natin na they are in need of God in their lives. Hindi lang nila masabi. But when we open our lives to them, mga kapatid, when we just give them time na tayo makapag-share po ng word sa kanila, may share po natin yung love ng Lord para sa kanila. Nakakilala sila sa Panginoon. Diba? Makakaranas sila ng kagaanan sa buhay po nila. Magkakaroon ng pag-asa yung buhay po nila. There's a lot of people there. Maybe yung classmate mo, baka depressed na yan. Kailangan lang na makakausap. Baka yung, adi kaya yung
nanay mo, yung tatay mo, nakakita mo na hirap na sa buhay. Yung kapatid mo, ganun din, hirap na sa buhay. Minsan kasi ang naisip lang natin na solusyon sa problema, yung magkaroon ng pera, masupply yung mga pangailangan. But actually, the greatest need of a person is his salvation. Si Jesus. Makilala niya si Jesus. So kung may nakikita po tayo ng mga tao na mapagkailangan, o di kaya minsan kasi yung iba, hindi mo makitang malungkot, no? Kasi nagpapatawa, pero deep inside pala, ang sakit-sakit pala ng pinagadaanan sa buhay. Di ba? Minsan pinipilit mo lang ngumiti, pinipilit mo lang sumaya, pero ang totoo talaga, yung loob mo, bigat na bigat ka na. You know what? The solution is Jesus. The solution is Jesus. So, I want you to know, since we are the Great Commission, you are not here by accident. You are not saved merely by yourself and for yourself. But you are sent, you are commissioned, you are ambassador of Christ. We are the Great Commission. So, sa hapon po nito, pwede po ba tayong tumayo, bawat isa? As we end this word, today, Jesus is asking you, I want you to feel and really maranasan po natin ito. Jesus is asking you today, will you say yes to my mission? Will you allow God to use your life to reach others? Will you carry His love and His vision for every people? Tayo, we received yung hope ng buhay po natin, that is Christ. Pero ngayon po, may tanong ang Panginoon sa atin. Will you say yes to my mission? Will you say yes to His mission? So, pwede po ba natin itaas yung atin pong kamay? If you say yes to God, if you say yes to Him, from our hearts, pwede natin kausapin ang Lord. Lord, I want to say yes to your mission. Lord, I want to say yes to your mission, Lord. Kung iniisip mo pa rin sa ngayon na you're inadequate, you're too young para magamit ni Lord, I want to tell you, Jesus is with you. He lives in you, and He loves you. Lord, you're seeing our hands lifted high, Lord. Nakataas po sa inyo, Panginoon. We express to you and we show you, Lord, that we say yes to your mission, Lord. Kung ano yung laman ng puso mo, Panginoon, we will also do. Kung inabot mo kami, once naging makasalanan, ngayon, naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, ganun din po. We say yes to you. Use my life, Lord. Use my life, Lord. Use my life, Lord. Use my life, Lord.
find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on Him. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Oh, so worthy. You're worthy. Oh, you're worthy. Morning light, the one that darkness can't deny, The resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm to still. you never fail, you never will. Jesus, Jesus, the Bread of life broken for us, the one that won, the worthy one, the first and last and soon to come.
other name that can save us. There is no other name that can heal us. There's no other name that can save us. It's only you, Jesus. It's only you, Jesus. Our salvation and our life, O Lord. Jesus, be the name. So mga kapatid, sa hapon na ito, if you know there is someone in your family na hindi pa nakakakilala kay Lord, meron ba ditong family member niya hindi pa nakakakilala kay Lord? Meron ba ditong mga kaibigan nila na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Meron ba? I would like to take this opportunity to invite you, if you really want your families and friends to be saved, ilalapit natin sila sa Lord sa hapon na ito. Idudulog natin sila sa Lord sa hapon po na ito. So, can I invite you? So, you represent your family. You represent your friends. If you know someone na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, let's take this opportunity. Can I invite you here in front? No, at sabihin natin sa Lord, no? Ilapit natin sa Lord yung kanilang mga buhay. If you know someone from your family na hindi pa nakakilala sa Panginoon, come on, can you just go here in front at sabihin natin sa Panginoon? Sige, iyak natin sa Lord. Ilapit natin yung buhay nila sa Panginoon. Come on. If you want your families to be saved, if your families, your friends, if you want them to be saved, come on, ilapit natin sa Panginoon sa hapon po na ito. Ilapit natin sila sa ating Diyos. If you really love them, and alam mong hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon, I invite you here in front. Ipakita natin sa Panginoon na, Lord, I want my family to be saved. I want my family to be saved. I want my friends to be saved. As we pray to Him, pwede nating sabihin yung mga pangalan po nila sa atin pong prayer. Pwede nating banggitin kahit ilan sila. Pwede natin pong sabihin sa Panginoon, Lord, kahabagan mo po itong mga tao po na ito. Oh Jesus, Lord, thank you for offering salvation. Lord, we want our families to be saved, Lord God. Lord, kahabagan mo po, Panginoon. Kahabagan mo po, Panginoon, every family that is represented here, oh God.
Lord, nakikita mo yung mga dalangin po namin. Lord, naririnig mo po yung mga prayer namin, Panginoong Diyos. We know, Lord, nakikinig po kayo mula sa langit, aming Diyos. Kaya nga po, Lord, kahabagan mo po. Kahabagan mo po, Panginoong Diyos, every family. Our families, Lord, yung aming mga magulang, yung aming mga nanay, yung aming mga tata, yung aming mga kapatid, Panginoong Diyos. Yung aming mga pinsan, Lord, yung aming mga kamag-anak, Panginoon. Lord, nilalapit po namin sila sa inyo. Panginoon, ibukas mo yung mga puso nila, O Diyos. Hipuin mo yung mga puso nila, Panginoon. Hipuin mo, Lord, yung mga puso nila, O God. Just one touch of you, O Lord. Kaawaan mo po, Panginoong Diyos. Lord, we pray for salvation ng aming mga pamilya. Lord, pangako mo po na hindi lang kami ang maliligtas, kasama ang aming pamilya. Kaya nga idinudulog po namin sa inyo, Panginoon. Lord, salvation for our families, Lord God. Lord, healing for those who need it in the name of Jesus. Lord, even yung mga kaibigan po namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, we also pray for them in the name of Jesus, Lord. May you just touch their hearts, Lord. Touch their lives, Lord. Oh, Holy Spirit, touch their hearts, Lord God, that they may come back to you. That they may come back to you, O Lord. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pagliligtas, Panginoon. Salamat po sa inyong pagliligtas, aming Diyos. Salamat po sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin po mga buhay, sa amin po mga pamilya. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Come on, a declaration.